David at Eden para masaya ang Team Hamag. Ah, yan ba ang magpapasaya sa inyo? Hello po, ayan po, live muna po ako. Habang naghintay po kami sa pila. Ito po si Mrs. Kami po ay mapacheck up. Dapat po kanina pa kaso yun. Kaya medyo maghihintay kami ngayon kasi may dalawa pa kaming hihintayin. Nalito kasi kami. Nalit kami na punta dito sa ospital. Yes, si Dara, actually si Dara kahapon sana. Kaso kasabay sana si Dara kahapon nung vlog namin kay Tatay Robin. Kaso si Dara may swimming po kahapon. Kaya di kami natuloy. Kaya next week na lang po ulit. Ayan, yung po sa Kalagwas, di po pwede si Jack, pasensya na po. Ang dami po talagang na-cancel na lakad namin. Isa na yung Boracay, Kalagwas. Di na po pwede si Jack magbangka po eh. Tanungin po namin mamaya si Doc. Tanungin namin mamaya si Doc kung pwede. Kasi yan si Ma'am Tess po of Danjoy kasi talaga nag-aabang po sila. Ay, gusto nilang gusto nilang suportahan kami mag-sponsor po para sa Kalagwas po. Pero, hi! May supporter tayo dito. Pag yes, tuloy. Pag no, yes, ganun. Pag yes is tuloy. Pag no is hindi na. Bawal po ang magbangla. Bawal daw pala talaga ang buntis. Danjoy exclusive. Yun na nga po talaga sana. Danjoy lang talaga sana yung sa Kalagwas. And yung ibang mga kasama sa Danjoy. Sino bang mga Danjoy? Kalinga Prain, si Ray, Kuya Bobby. Diba? Yan ang mga Danjoy yan. Yes, double tap natin guys. Madali lang mag-double tap. Ay, pasensya na po kung pawala-wala. Di kasi pansin nyo nung sa vlog natin sa Manila, di ba? Napakasimple lang ng vlog natin sa Danjoy kasi mga pagod na. Yan. And yun, buti nga nag-views pa, di ba? Nag-views pa yun. Ilan na ngayon yun? 400 plus na rin. Alam mo ako, mga kalingap sa love team, mag 400, talagang mataas pa yun. Sa charity naman is mag 300. Masaya na ako dun sa 300 views sa charity. I mean, charity rin naman ng love team, pero kalingap serye po siya eh. Pero masaya ako kasi yung mga love team natin, 400 plus, 500 plus pa rin hanggang ngayon. Dami na po namin na-cancel na lakad. Bawi na lang tayo. Sino nagsabi na wala ng Jomcar 18? Hindi ko po sure, may wala na bang Jomcar 18? Actually, namimiss ko ng Jomcar 18, but parang wala na nga sila. Mataas ang views ng Opo. Kaya nga sabi ko, ang Mike Chris is na yan. Big part na yan ng Big 4. Yan. Big 4 na yan ang Mike Chris. Tingnan nyo naman po yung comment, 16,000. Di pa ba yan pwedeng maisama sa Big 4? Diba? So, yan. Congrats po. At panibagong buhay na naman ang ating pwedeng mabago. Buhay ni Krista. No? Si Eden naman po, before pa, wala pang love team yan. Talagang ako na po yung tumutulong dyan. No? Kasama natin yung ibang sponsors sa Ninang Malu. Yan. Talagang di ko pinapabayaan si Eden. Ganun po tayo. Kuya Rab, iba lang po ang Jomcar 18 sa Jomcar 23 po. Ano po yun? Ba't may 23 na? Walang 23 guys. 18 lang tayo. At sa naman po, Danjoy is 16. Yan, DJ 16. JC 18. Diba? Tapos EDC 24. Mike Chris 7. Ay, grabe. May O nga, 7 yun. 7. 7 ba? 7. Ang alam ko 7 sila una nagkita. Which is favorite number namin ni Mama. 7. Maliban sa ko. Personal lang, favorite. Pero talagang 7 malapit yan. Sa family namin ni Mama. Number na yan. Kasi January 7 si Mama. And God's number is 7. Kaya paborito namin ang number 7. Tumatak kasi ang Jomcar 18. Jomcar 18 na yan? Di na yung pwedeng mapalitan. Pasensya na po. Jomcar 18 is di na yung pwedeng mapalitan. Kasi malaking bahagi ang Jomcar 18 sa tambang Jomcar. No? Malaking bahagi po ang Jomcar 18. Yung Jomcar 23 po, collaboration po ang bawat. Kayo po bahala. Kayo po bahala. Desisyon niyo po yan. Kami naman po, ako naman po ay nagtagapaghatid lang ng mga tulong po niyo. Tagapaghatid lang po ako ng tulong yung mga kalingap. Kalingap pa may Mansari celebration. Pwede naman po, Mansari ng kanilang tandem. Lahat naman po sila, di ba, meron? Ang Jomcar, nagsimula yan, na rin talaga sila. Grabe, Sana supportan din po natin sila, Lahat po magsuportahan po tayo, di po to competition. Yan, Jomcar, EDC. Masaya po nga tayo kasi
kung may karoon ng Big Four, ay di masaya tayo kasi matutulungan po yung ibang hindi naman masyadong viral. Yung mga nasa average lang. Or lalo na yung mga mabababa, talaga matutulungan. Dami pa po tayong papabahay, marami tayong scholarship. Gaya nga dyan, mayroon na naman po akong idadagdag na 2 scholars na gustong-gusto kong matulungan. Abangan niyo po sa vlog ko po. Kaya, respeto na lang po natin yung decision po. Ano? Kasi, yan, kung may malakas tayong views, talagang celebrate natin lahat. Para naman po din sa mga beneficiaries ko. Even Eden, beneficiary ko po yan. No? Diyan din ako kumukuha sa mga kinita ko sa Kalingap Serye, mga love team, ng pambigay ko kina Eden, kina Melka, di ba? Kaya supportan po natin lahat. Huwag po tayong magtampo kasi wala pang love team, wala pa si Mikoy, sinusuportahan ko na po si Eden. No, huwag po tayong magtampo. David at Eden para masaya ang Team Hamag. Yan ba ang magpapasaya sa inyo? David at Eden. Love David at Eden daw. Partial ka talaga. Bakit ba? Para masaya na si David. Guys, basher ni David. Oo nga tama nga yun. Kaya kailangan. Buti nga po yung mga love team natin until now, malalakas pa rin talaga. Thank you po sa inyo. Si Yes, Kuya Rab. Viden. Wow, Viden. Viden. Basher ka talaga ni David. Bakit din David at Eden? Yung kasama mo sa Manila, Kuya Rab. Sino si Derek? Ha? K-Boys on Mission? Si K-Boys on Mission madalas ni Buddy. Ater Jack. Number 1 basher ni Kalingap. Hindi, basher yan ni David. Mas nauna din nagtandem sila Mike Chris before pa si Eden. Respect. Oo ba? Saka yun naman po is pinagbigyan po natin yung request din nila na itandem at subukan. Di ba yun naman pong sabi ko, di ko naman sinabi na sila na talaga ang magiging love team. Ang sabi ko is subukan lang po natin. Challenge ko po sila na pa nag 500k, tuloy natin. Hanggang sa, andyan na nga, una pala natin ng vlog ang di ba yung kay Krista? Una pala yun Kaso yun, hindi naman nila naabot, then, dapat po, wag po kayo magtampo. Kasi, yun naman po, hindi pa naman po talaga official. Sabi nga ni Mikoy, ginawa niya lahat, talagang ginawa niya ang best niya para maging masaya yung vlog. Hindi naman siya nagkulang mga kalingap. Huwag po natin i-bash si Mikoy. Wag na po si David, okay na walang love team si Eden. Sa totoo lang po, ang nakikita ko kay Eden is like para siyang si Dara. Hindi siya pang love team. Kasi napaka-strong ng kanilang personality. Hindi sila yung mabilis. Ewan ko, parang yun yung nafe-feel ko Parang si Dara na hindi nila feel yung love team. Yung para bang napipilitan lang. Parang ganun. Parang lang. Di ko alam kasi yun yung pakiramdam ko. Ewan ko kung yun yung nararamdaman nyo. Kasi ako yun yung pakiramdam ko. Di gaya po nung iba na talagang kinikilig. Diba? Nung unang vlog nga kay Biancy at Edo, talagang kilig na kilig si Biancy. Talagang Tapos pag yung titigan talaga di ba? Lalo na si Carla, di ba? Nung unang nila, napapatili si Carla Yun yung masasabi mong chemistry. Yung marunong silang marunong silang sumakay sa natin sa vlog. Si Biancy, si Dara po and si Eden, napaka-strong po ng personality nila. Parang dapat ang collab team nila is yung mas strong pa yung personality sa kanila. Parang ganun ba? Hindi pwede yung yung medyo dapat mas maangatan nila yung pagiging alpha ng dalawa Kasi si Eden medyo independent si Eden, si Dara ganun din. So dapat yung kapartner or magiging collab team nila is medyo matured, medyo seryoso. Parang si Kuya P. Mga ganun ba? Medyo parang Kuya P or Papa Dan, yung mga ganung medyo serious type na matured na Kasi sila ang ugali nila is ganun na nga. 'Di ba? Hindi pwedeng yung mas sa kanila, mas weak yung personality or mas immature. Face expression ni Eden, deep and strong. Yes. So, kaya siguro hindi ko rin nakitaan ng potential or chemistry si Mikoy at saka si Eden kasi ang personality ni Mikoy is medyo pa-cute pa, medyo kwela, parang parang hindi mo alam kung sino yung sa kanilang dalawa.
Sino yung alpha? Sino yung mas masusunod? Sino yung masusunod dun sa relationship? Parang i-under lang ng si Mikoy. Parang ganun yung mangyayari. Parang magiging under lang si Mikoy eh. Si Mikoy at Krista kasi kahit pagtabi. Si Mikoy kasi saka si Krista, meron silang yung aura ng pagiging artista, no? May pagka-artista kasi dalawa, yung ano sila eh, talagang artistahin po talaga yung dating ng dalawa. No? Pati mag ano sila, the way they act sa vlog natin, magpakilig, artistang artista. Talo pa nga po yung ibang artista. Di ba sana nga po ma-discover sila eh. Yun ang pangarap ko, ma-discover yan si Krista, si Queen. Kasi ang galing alam niyo po mga kalingap, si Krista po pala, meron na po siyang, meron na siyang karanasan sa pag-aartista pala, kaya pala ang galing. Kasi dun sa Laguna, meron dun page na ang upload is puro short film, nakasama pala dun si Krista. Ayan, nakasama pala dun si Krista. At mapapanood niyo po yun sa next upload natin. I mean, malalaman niyo pa po yung ibang kwento po. Kasi dun ko yun siguro dun ko tatanungin sila, interviewin about dun. Para alam niyo rin po yung background ni Krista about sa pag-acting at pag-perform ng mga ganyan. Napaka po, talagang multi-talented po. Magaling silang umartik yan. Yun na nga po sa sobrang galing nilang mag-acting, talagang paniwalang-paniwala yung mga viewers na sa titigan daw, parang hindi po, nagpe-perform po si Krista kasi alam niyang nagpa-vlog kami, alam niyang nagpapakilig sila, di ba? May karanasan, same pala sila ni Mikoy na may experience na sa pag-acting. Kaya talagang sumabog yung, kumbaga, nagkita sila, nag-match yung kanilang personality. At napaka-mature po ni Krista. Ayan. Si Jomar kasi medyo weak ang personal. Yan, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kaya ako po, maniwala kayo sa akin. Si Jomar kasi weak ako po kasi ganito, strong ang personality ko. Si Jack, napaka-weak ng personality. Kaya kami nagkasundo. Ayan. I mean, ikaw mas emotional ka, mas submissive. Pero dapat talaga, lalaki talaga dapat yung mas masusunod. Hindi naman pero mas lalaki pa rin dapat yung magko-control ba ng relations. I mean, hindi control eh. Ano bang tawag mga kalingap? Anong term? Si Joms talaga napakabait kaya ang weak ng personality niya, siya, emotional. And si Carla din naman eh. Kaya, ewan ko kung ano siguro dapat si Joms maging strong yung kanyang personality para sa nila ni Carla. No, siya yung dapat mag-decide ng mga dapat mangyari sa kanilang dalawa. Kaya minsan talaga merong silang hindi pagkakaunawaan. Kung may lakad, si Joms po, di yan magaling magplano, di yan marunong magplano sa totoo lang. Di yan mag-i-invite sa'yo. Kasi ayaw niya na may taong naabala niya na siya ang dahilan. Ganun po yan kabait si Papa Joms. Kaya siguro minsan meron silang hindi pagkakaunawaan ni Carla kasi di mo na alam kung sino magpaplano ng mga ganap nilang dalawa. Diba? Pero may bulong po ako, meron pong mangyayaring ikagugulat nyo sa Jomcar. No? Na silang dalawa lang po. Di ko alam, parang kami pa lang po nakakalam tatlo. Basta abangan nyo na lang po. Kaming tatlo pa lang nakakalam. Lalaki ang mag-handle. Yes, yun nga, mag-handle. Pag-control kasi, ibang na yun, parang controlling na ang nangyayari. Krista malambing at mabuti. Alam nyo mga kalingap, kung hindi nyo titingnan sa age, si Krista po, grabe. Talo pa po niya yung ibang mga panganay sa kanya. Kung siya ay magsalita, kung siya ay paano makisama. Alam niyo naman po yung mga kalingap, no? Pag napapanood niyo po, no? Ang galing talaga niyang mag-adlib, mag-topic, magkwento, parang ganun. So yan na nga po, kanina may vlog sana kami ng Ced Rose, pero di po pwede si Rosan kasi siya ay may pasok. So bukas na po siguro, ay dami ko ng vlog bukas. Pero gusto kong i-vlog talaga ang Ced Rose, unahin ko ang Ced Rose. Kasi marami na gusto ko rin malaman ano ba talaga ang situation ng dalawang yun. Ang Dan Joy naman talagang lang yun eh. Kikita ko kay Joy yung pagiging submissive ni Joy. Kaya maswerte dyan si Dan, di yan sasakit ang ulo ni Dan kay Joy. Si Biancy, yan. Paka-submissive din na bata. Tama lang galing pa Jomar kasi totoo lang mahihiyain lang si Carla, deep inside strong si Carla, parang kami.
Si Carla po ay, ano si Carla po? Mahina rin po si Carla. Napaka-emotional po ni Carla. Mabilis din po siyang panghinaan ng loob. No? So, dapat mag-ano sila ng Joms, mag-encourage sa bawat isa. Pero maganda rin pong ano yan, maganda rin po yan sa isang relasyon na parehas kayong magiging strong, parehas kayong mag-grow. Di ba? And panganay naman si Joms, so bilang panganay si Joms and lalaki, so si Carla talaga po dapat yung mag-a-adjust at susunod kay Papa Joms. 2 taon pa lang si Joy sa Kalingap. Di 3 na. Magta-3 na yun. Si Krista naman po kasi di naman siya mukhang 15 sa totoo lang. Medyo matured yung itsura niya. And yung katawan niya talagang hindi pang bata yung katawan niya. Kasi broad shoulder si Krista which is maganda din talaga sa mga babae yung yung balikat, pang model. Kaya madaling damitan, gano'n. May 31. Magta-3 taon na si Joy, grabe. Dapat yan, kaya nga naging siyang nagkaroon siya ng loyalty award kasi sobrang tagal na sa Kalingap. Napaka pa rin. Micro lifestyle yung hindi pa nga po pwede kasi nagsisimula pa lang po yan. Ma-overexpose ka agad. Kailan may Chris? Every Tuesday nga po ang sabi ko sa kanila pero depende pa rin po kung may mangyaring kaganapan na pwedeng marisked. Basta yun po ang sabi ko sa kanila, Tuesday. Kailan vlog kay Dara D? Uy, grabe. Digit na ba yan? Daddy? Dara at D, Daddy. Ano po ang plano nyo kay Queen? Kay Queen po, solo vlog lang po si Queen. Ma-live sharing po sila sa Wednesday po. Ang layo po kasi ni Queen, kaya kung mapapansin nyo, bihira sa natin siyang ma-vlog. Ako naman po, hindi ako pwede magpara-travel pa. Yun nga, si Jack po ay buntis po. Pero yun, i-vlog ko rin po si Queen pagdating po dito sa Daet. Sabay na Joy, Eric. Yan talaga, original. Yung si Dara, Joy, saka yung isang umalis. Ngayon ko lang na-realize na same nung dating natin, production, yung vlog natin sa Erica, saka yung sa My Chris ngayon. Nakakwentuhan ko rin si Eds kanina Sabi niya, halos same nga daw. Parang kagaya nung sa kanila, yung may kantahan baga. Yung sa Erica before, may kantahan. May duet din. Ganun nga yung nangyari. Ang dami na nila Kalingap Rab kung walang umalis. Seryoso, totoo po yan. Ang dami na nang nabago yung buhay, natulungan natin kung hindi umalis. Ang daming si Erica, si Medit, mga umalis po. Which is nakatulong naman tayo. Nagkaroon sila ng supporters dahil sa atin. And nagkaroon sila ng sponsors. Somehow, nabago yung buhay nila, nagkaroon sila ng bahay. Si Erica nagkaroon ng bahay. So at least nakatulong pa rin naman tayo sa kanila. Kumbaga nabuksan, na-expose sila sa vlog natin. Mga umalis talaga. Mga dating Kalingap Angel. Ex-Angel. Ex-Kalingap Angel. Si Reyna po, di po yan umalis. Di naman po makakapag-decide si Reyna ng sarili niyang decision. Si Rachel. Yan yung mga talagang nauna, Sayang, guys, kung kasama pa natin sila ngayon, yung mga naunang angel na siguro, hindi lang big 4, di lang big 3. Baka big 5, big 6 ang natin ngayon. Di ba? Baka big ilan ba? Big 5, big 6? Si Rachel ba ay umalis? Ang alam ko po is si Kuya Balang sa kanila. Nagsabing humiwalay na sa Kalingap kasi yun, meron na rin kasi silang sariling komunidad. Kumbaga, may sarili na silang kingdom. So, pangit naman po yung gano'n, di ba? Kaya, yun, mas minabuti ni Kuya Bal na sarili na lang po sila.